I'm Barcinem Quiapo from ECE 32. So ito po yung ML project ko po. Machine learning with 10 models po. So itong ginamit ko po na 10 models ay ang mga linear regression, ridge regression, lasso regression, elastic net, decision tree, random forest, gradient boosting, k-neighbors regressor, SBR, and XGBoost. So ginamit po ng Pipstall XGBoost para po malagay po yung package po ng XGBoost. So ang next ko naman po, i-define ko po yung dataset ko po na CSV. Ito po, DF. And nag-define din po ako ng head at naglabas po siya ng first row ng aking data. And nag-define din po ako ng tail at naglabas din po siya ng last row ng aking data. So dito naman po nag-define din po ako ng info at ito po yung lumabas, ang aking mga data. At makikita nyo po meron pong dalawang object. So dito po gumamit po ako ng code na label encoder para po lahat po ng object ay gagawin niyo pong numerical value. So yung x and y po naglagay na din po ako nag-define na rin po ako kung ano po yung value po nilang dalawa at train test split na rin po ako. Ito po yung code ko po at ang ginawa ko pong test size is yung 0.2 or 20% po ng aking data ay sa test po napunta and 80% po ay mapupunta sa train data. And ito po yung random state po is 42. So ito po yung aking mga linear regression po. Ito po yung mga model na ginamit ko po. At in-store ko po siya sa model. And next naman po, ito po, yung lahat po ng value na yon ay i-restore ko naman po sa results. And gagamit po ito ko ng label encoder para po lahat po ng object o yung categorical value po ay mapupunta po sa magiging numerical value. Next naman po, dito na po ako gamit ng KNN imputer. So itong imputer po ay this code is designed to handle missing data in a dataset. So ito po yung KK imputer, siya po yung bahala para po mag-fill po dun sa mga missing data po na wala po sa aking data. Next naman po is nag-import po ako ng matplotlib.pyplot as PLT. So dito naman po is ang code na po ito ay maglalabas po siya ng histogram ng aking mga data. Ito po. Next naman po is yung import scalar. So yung import scalar naman po, used to standardize features in a dataset by scaling them to a mean of 0 and standard deviation of 1. So ito po. Ito po yung mga ginamit ko po ulit yung mga regressors ko po na model and train and gumamit po ng plot. So makikita naman po dito, ito po yung value po ng R-squared score and MSE ng bawat model. Yeah. So ito po yung R-squared model comparison po ng lahat ng model na ginamit ko. So pag mataas po ang pinakamataas po ito is yung decision tree. So ibig sabihin po niyan, ang pag mataas po ay align po siya sa actual values po ng data. Next naman po na mataas is yung XGBoost. Next naman po is yung model comparison on mean squared error o MSE po. So makikita naman po sa graph ay mas mataas po yung decision tree. So, ibig sabihin po niya pag mataas po ang MSE ay malayo po ito sa actual values on average. So ibig sabihin po nun ay it makes large error. Ang pinakamababa naman po is yung ridge regression. So, ibig sabihin po niyan, pag mababa po yung MSE is indicates that the model prediction are close to the actual values. Next naman po is nag-code po ulit tayo at ginamit ko naman po para makuha po yung RMSE and MAE. Ayan po, split data, train, test. Ayan. At ang nakuha po natin ay ang root mean squared error o RMSE is 1.5687 and MAE or yung mean absolute error is 1.3994. Next naman po is nag-label encoder po ulit tayo dahil para po lahat po ng categorical value ay magiging numerical value. So ito po siya. Next naman po is
gumawa na po tayo ng bagong bagong code po ulit at nag-import po tayo ng pandas, matplotlib, pyplot as PLT and seaborn. And yung label encoder din po ulit. So same lang din po siya, process din po. Naglagay din po tayo ng mga same lang po ng mga code dun sa mga naunang code po. Yan. Naglagay din po tayo ng 4 na plot, is yung distribution of target variable, heat map of correlation matrix, distribution of each feature, and count plot. So makikita naman po ito po yung magiging output. So distribution of sleep quality, so out of 60 po na tao, ay majority po doon ay ang sagot po nila ay 1 or 4 dahil hindi po sila nakakuha ng sleep maganda or magandang pahinga, maayos na sleep quality. Next naman po, dito naman po sa correlation matrix heat map. Ito po yung correlation matrix heat map ng aking mga data. Next naman po is yung histogram of each feature. So, histogram po siya ng bawat data ko po. And lastly po is yung university year distribution. So, ito po yung. So, out of 120 po na student, ay majority po sa kanila ay third year po. Kasi first year, second year, third year, and fourth year. So, majority po sa kanila ay third year po. Yun lang po. Thank you po.